ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang anumang kapintasan ay hindi hadlang para mahanap mo ang taong tunay na nagmamahal sa iyo. Minsan, ito pa ang nagiging tulay para makilala mo kung sino talaga ang tatanggap sa iyo ng buong buo. Ikaw, kabarangay, paano ka tinanggap ng taong minahal mo sa kabila ng mga kapintasan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Isa rin po ako sa mga libo-libo ninyong tagapakinig. Lagi po ako nakasubaybay sa Facebook para makinig ng mga bagong kwento ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lyda. 32 years old sa ngayon at ang kwento ko naman ay nagsimula noong sa mas bati pa ako nakatira. 2 taon rin po ang nakakalipas. Papadudot, madalas ko pong idaw ng sarili ko lalo na tuwing hindi ko naiiwasang ikumpara ang itsura ko sa iba. May kapayatan po kasi akong babae at hindi na nakikita ang kaliwang mata ko dahil sa glaucoma. Pero pagdating sa height ay papasa ako sa height requirement sa mga beauty pageant. Hanggang 3rd year high school lamang po ang natapos ko dahil maaga akong namulat sa pagtatrabaho. Pa-extra lamang noon sa kung ano-anong trabaho ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay sugaron at halos wala na ring pakialam sa aming magkakapatid. Mula nang umalis ako sa bahay ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng 2 ko pang kapatid. Yung huling balita ko ay naghanap na rin sila ng trabaho dahil hindi na sila kayang buhayin ng mga magulang namin. Ipinagkasundo naman ako ng tatay ko sa kumpare nitong itago na lang natin sa pangalang Isidro. Tutol po ako sa pagsasama naming 2 dahil parang tatay ko na rin siya. Pero wala naman akong magawa lalo na't para sa tatay ko ay yun na lamang ang silbi ko. Malaki kasi ang naitulong ni Isidro noong magipit ang pamilya namin. 58 anyos na si Isidro at nagtatrabaho siya bilang Kristo sa sabungan. Pero bukod doon ay nagkaalaga siya at nagkukondisyon ng mga manok na panabong sa kanya ibebenta ng mahal. Maselan po siya pagdating sa mga alaga niyang manok. Kaunting pagkakamali lang ay halos bugbugin na niya ako. Mula din nang magsama kaming 2 ay hindi na niya ako pinayagang mamasukan bilang kasambahay dahil wala raw mag-aasikaso sa kanya. Lalong-lalo na sa mga alaga niya. Sa katunayan, Papadudot, ay impyernong maituturing ang naging buhay ko sa poder ni Isidro. Pero tiniis ko na lamang ang lahat. Iniisip ko kasi na wala rin namang ibang magkakagusto sa kagaya kong hindi na nga kagandahan ay bulag pa ang kaliwang mata, Papadudot. Gising ka na pala. Buti naman at maaga mong pinutol yung pagiging prinsesa mo sa panaginip. Kala ko gigising na naman ako na wala pang pagkain eh. Maaga naman talaga ako nagigising. Nauna ka lang na… Huwag mo ko simulan. Kaya aga-aga pinapainit mo ulo ko. Kakain ka na ba? Paghahanda na kita ng almusal. Hindi na. Asikasuhin mo na lang yung mga manok doon sa labas. Siguraduhin mo na sakto lang ibibigay mong pagkain. Kung hindi, malilintigan ka sa akin. Linisin mo na mabuti mga kulungan. Masyado nang malaking puhunan ko sa mga yon. Kaya hindi pwede magkasakit. Nung nakaraang araw parang wala kang buto o maglinis. Ang dami pang naiwang dumi ron.
Sige, asikasuhin ko na muna. Teka, yung 3 manok na malapit doon sa puno ng mangga, huwag mong papakainin. O sige, may iutos ka pa ba? Wala na. Tapusin mo na mabilis yung pinapagawa ko sa'yo. Mag-almusal ka kapag ginanahan ka na. Lalabas lang muna ako. Sige na, lumabas ka na. Wawalan pa ako ng gana dyan sa pagmumukha mo. Eto, lalabas na. Makapagsalita para namang napakagwapo niya. Konti na nga lang magiging kamukha na niya yung mga manok niya rito eh. Uy, Laida! Rene, ikaw pala. Napadaan ka. Sus, tinatanong pa ba yan? Inagahan ko nga pagdaan ko rito para umaliwalas naman yung araw mo. Ang aga mo nga eh. Humihilik pa sa higaan yung mga sisingilin mo ah. Baka mamaya masigawan ka pa pag bigla ka na lang nangatok. Sinadya ko talaga to para wala silang taka sa akin. Yung tipong pagmulat pa lang ng mga mata nila, may pogi nang naniningil. Loko ka talaga. Pinatatawa lang kita. Ganda ng sikat ng araw tapos ang dilim-dilim niyang mukha mo. Paano hindi didilim eh puro utos kagad yung mahal na hari? Hindi pa nga ako nakakapag-almusal pero mga manok na kagad niya yung inaatupag ko. Nako, sundin mo na lang muna kaysa naman masaktan ka pa. Kilala mo naman ugali ni Mang Isidro. Ay teka, may dala pala akong pandesal dito. Kung gusto mo, sa'yo na to. Oh. Ay hindi na. Hindi naman ako nagugutom. Hindi ba talaga o nahihiya ka lang? Akala ko ba maniningil ka? Simulan mo na. Baka mamaya matakasan ka pa nung iba dyan. Sige na nga. O siya, alis muna ako. Bubulabugin ko muna yung mga may utang sa akin. Ingat ka. Sige. Ay, buti pa si Rene. Malaya niyang nagagawa yung gusto niya. Sana ako rin. Hoy, Laida! Ano pa tinutunga-tunga nga mo dyan? Yung mga manok hindi pa kumakain. Pakakainin ko na. May kinuha lang ako. May kinuha? O nakikipaglandian ka na naman doon kay Rene? Gagawin mo pa akong bingi. Kanina ko pa naririnig yung mga boses nyo. Ano ka ba naman, Isidro? Napadaan lang yung tao, tsaka kukunin ko lang naman yung walis. Hoy, nasan yung walis? Nabulag na rin ba pati yung kabilang mata mo kaya di mo makita? Saka anin mo yun hindi ko naman sinabing mo walis ka. Ang sabi ko kanina, pakainin mo yung mga manok. Boba ka talaga. Eto na nga pakakainin ko na nga. Ayusin mo yung pagsagot mo. Baka gusto mong biglang makakita yung kaliwang mata mo pag inumpog kita. Pasensya na. Yan! Ganyan dapat. O yung bilin ko, huwag na huwag ka magwawalis. Magsasabong ako ngayon. Sa mukha mo pa nga lang minalas na ako eh. Baka pati mga manok ko madamay pa. Papa Dudut, ganon ang madalas na nangyayari sa bahay tuwing umaga. Minsan kasi inaabot na ng umaga si Isidro sa bahay ng babae niya. Pero kahit puyat ay maaga pa rin siyang nagigising at lagi ring mainit ang ulo pagdating sa akin. Kahit siya ang may mali sa aming dalawa ay hindi na lamang ako noon lumalaban pa. Dinadaan ko na lamang sa paghingi ng pasensya para hindi ako masaktan. Mula kasi na magsama kami parang hindi buo ang araw niya kapag hindi niya ako napagbubuntungan ng init ng ulo at napagbubuhatan ng kamay. Lalo na kung ang nagawa kong pagkakamali ay may kinalaman sa mga alaga niyang manok. May pamahiin kasi siya na bawal magwalis kapag magsasabong siya. Malas daw kasi yon kaya kahit na hindi ako naniniwala doon ay sumusunod na lamang ako kesa maggalit pa siya sa akin. Buti pa nga yung mga manok niya dahil alagang-alaga niyang mga yon. Hindi nalilipasan ng gutom at kumpleto pa sa mga vitamins. Samantalang ako kung hindi para racket ay hindi magkakaroon ng sariling pera na pambili ko ng mga personal na gamit at gamot tuwing nagkakasakit ako. Naisip ko nga na kung si Rene siguro ang nakatuluyan ko ay hindi magiging ganon kamiserable ang buhay ko, Papa Dudut. High school sweetheart ko kasi si Rene, hindi rin nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya kahit nagsasama na kami ni Isidro ay sinasamantala ko yung konting oras na nagkakausap kami. Naghiwalay kami noon dahil sa tatay ko na tutol sa relasyon naming dalawa. Isa si Rene sa mga nagpapautang sa lugar namin at nagpapahulugan ng mga gamit sa bahay tapos araw-araw namang nangongolekta ng bayan. Namana niya
yung ganong negosyo sa tiyuhin niyang kumupkop sa kanya. Naiwan naman sa Catanduanes sa mga magulang niya at nagpapadala na lamang siya ng pera. Nang makapag-asawa ang tiyuhin niya ay bumukod na sila ng asawa niya ng bahay kaya mag-isa na lamang si Rene. Ibinigay na rin kasi sa kanya ng tiyuhin niya yung bahay na yon. Dahil gusto ko rin kumita ng sariling pera ay sinasamantala ko ang pagkakataon para makapagtinda ng atsara na ako mismo ang gumagawa kapag wala si Isidro. Mahilig din kasi akong magtanim-tanim kaya napapakinabangan ko ang bunga ng mga papaya ko. Madalas ay wala si Isidro lalo na tuwing may sabong. Ginagamit ko naman ang perang naipon ko mula sa mga sukli pag pinapamalengke niya ako. Natuwa naman ako kasi marami na rin akong naging suki sa pagtitinda. Iniisip ko noon na kapag nakaipon ako ng malaking pera ay magagawa ko ring lumayo kay Isidro Papadudut. Buti naman napadaan ka rito. Bibili kasi ulit ako na atsara mo eh. Talaga? Uy, o nga pala, baka gusto mo rin ng chicharon. Nagdagdag kasi ako ng paninda para madagdagan yung kikitain ko. Nakakapagod din kaya maglibot dito sa barangay natin. Sige, bigyan mo ako ng 5 chicharon tapos 2 atsara. Teka, hindi ka ba nabibigatan dyan sa mga dala mo? Dami rin yan ha. Tsaka mukhang bibigay na rin yan bayong na pinaglalagyan mo. Kala mo lang yun. Matibay tong bayong ko, no? Tsaka walang mabigat kapag negosyo yung pinag-uusapan. Pero teka, kabibili mo lang ng 3 garapon ng atsara nung isang araw ah. Inuulam mo ba yun? Grabe naman to. Parang ayaw mo na ako pagbentahan ah. Hindi naman sa ganon. Nagtataka lang ako kasi 3 na nga yung binili mo nung isang araw tapos nung isang linggo lang may 5 ka pang in-order. Huwag mo sabihing binibenta mo rin yun tapos sinutubuan mo ha? Uy, hindi no. Pinatitikim ko rin kasi sa mga kakilala ko yung atsara mo. Nagustuhan nila kaya binigyan ko silang lahat. Yung bibiliin ko sa'yo ngayon para sa akin na talaga. Oo na nga lang. Oh, ito. Ayos din tong packaging ng atsara mo no. Buti hindi babasaging garapon yung ginamit mo. Pag kasi nabitawan mo yung bayong nadala mo, nako, wala ka ng pakikinabangan. Naisip ko na rin yan kaya plastic na garapon ang ginagamit ko. May nakukuhaan din kasi ako ng mure. Buti naman kung ganun. Nga pala, hanggang anong oras ka pa ba magtitinda? Tindi ng init oh. Oo nga mainit ngayon. Pero uuwi na rin naman ako maya-maya. Kailangan ko kasi makabalik kagad sa bahay. Mahirap na. Ay, susubukan ko lang na ibenta pa tong mga chicharon. Kapag may natira, di ihahabilin ko na muna sa bahay ng kaibigan ko para hindi makita ni Isidro. Ibang klase rin talaga si Mang Isidro eh. Hindi siguro masarap ulam ng nanay niya nung ipinagbubuntis pa lang siya. Parang pinaglihi sa sama ng loob eh. Sira! Pero ewan ko ba? Parang nasa lahi na nila yung ganun. Kita mo naman yung mga kapitbahay namin na kamag-anak niya, di ba? Walang pakialam kahit binubugbog na ako sa harapan nila. Tama nga lang daw sa akin yun eh. Ay, hindi ko rin naman maintindihan kung bakit nagtitiis ka pa sa kanya. Kung tutuusin, pwede mo na siyang layasan kahit anong oras mo gusto. Hindi naman kayo kasal. Hindi pwede. Malalagot ako sa tatay ko, no? Alam mo naman na sanggang dikit sila ni Isidro. Ano namang laban ko sa kanilang dalawa, di ba? Kung yung utang na loob ng tatay mo yung inaalala mo, bayad na yun sa tagal mo na sa poder ni Mang Isidro. Kaya huwag ka na magpapadala sa mga panunumbat na matandang hukluban na yon. Matandang hukluban talaga ha? Huwag mo sabihing ipagtatanggol mo yung amoy lupa na yun sa panlalait ko. Hoy, bakit ko naman ipagtatanggol yon? Sus, kahit nga kulamin mo pa siya, hindi kita pipigilan ano? Sa totoo lang, napakaswerte niya. Kasi magandang lalaki lang ako pero di ako mangkukulam. Alam mo, puro ka talaga kalokohan. Ay, siya nga pala, pwede bang makiinom naman? Kanina pa kasi ako nauuhaw eh. Sus, yun lang pala eh. Kahit nga makikain ka pa, okay na okay lang. Ipagluluto pa kita. Oy, hindi na no, nakakahiya. Tubig lang ang kailangan ko. Okay, sige. Pero alam mo, pwede mo rin naman akong kailanganin kung gusto mo. Joke lang. Tara, pasok ka na sa loob.
Papa Dudut, pagpasok ko sa bahay ni Rene ay hindi ko inaasahan noon yung makikita ko sa kusina niya. Nakita ko roon ang mahigit 10 garapon ng atsara na mukhang naipon na sa kakabili niya sa akin. Nalungkot ako dahil iniisip ko na kinakaawaan niya lamang ako kaya siya bumibili ng mga paninda ko at hindi totoo na nagustuhan niya at ng mga kakilala niya. Sinabi ni Rene na ginawa niya lamang yon dahil ayaw niyang mahirapan ako sa pagtitinda. Pero ang hindi ko inaasahan ay yung pag-amin niya na mahal pa rin niya ako, Papa Dudut. Hindi agad ako nakapagsalita at nang matauhan ako ay nilinaw ko sa kanya na kailangan na naming kalimutan kung ano man ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Gulo lamang kasi ang idudulot noon para sa amin. Tungkol naman sa mga binili niyang atsara ay hindi na ako naggalit pa sa kanya dahil alam ko naman na gusto niya lamang akong tulungan. Pero sinabi ko rin na hindi na yon dapat maulit pa. At kailangan ko na rin siyang iwasan para sa ikakatahimik ng buhay naming dalawa. Pero hindi ako tumigil sa pagtitinda pero iniwasan ko na noon ang mapadaan sa bahay ni Rene para wala nang dahilan na mag-usap pa kami. Sa katagalan kahit na anong iwas ang gawin ko noon ay pilit pa rin talaga kaming pinaglalapit ng tadhana sa isa't isa. May pagkakataon kasi na inabutan ako ng ulam sa pagtitinda malapit sa bahay niya. Hindi na ako tumanggi nang alokin niya ako na sumilong muna. Dahil doon ay nagkaroon din kami ng pagkakataon para muling makapag-usap, Papa Dudut. Hindi namin binuksan ang usapan tungkol sa nararamdaman namin sa isa't isa pero nag-alok siya ng tulong sa akin. Para daw hindi na ako noon mahirapan sa pagtitinda ay siya na mismo ang mag-aalok ng ginagawa kong atsara sa mga taga roon sa amin. Sa ganong paraan ay hindi ko na kailangang mawala ng matagal sa bahay at hindi na rin ako masyadong mapapagod sa paglalakad. Sa madaling salita ay parang naging mag-partner kami ni Rene sa negosyo. Ang akala ko noon ay magiging maayos ang lahat dahil maganda naman ang resulta ng pagtutulungan naming dalawa. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil mukhang iba ang nangyari pagkatapos ng lahat ng yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may isang gabi na nakaranas muli ako ng pambubugbog ni Isidro. Nalaman niya kasi yung tungkol sa pagtitinda ko at pinaamin niya ako kung saan galing ang pinangpuhunan ko doon. Nagsinungaling ako at sinabing inutang ko yon pero hindi siya naniwala at paulit-ulit akong sinaktan. Pero sa pagkakataon na yon ay mas malala pa ang ginawa niya. Nagtamo ako ng mga sugat at halos mawala na rin ang malay nang tumama ang ulo ko sa haligi ng bahay niya. Dahil hindi ko na nakayanan pa ang ginagawa ni Isidro sa akin ay pansamantala akong umalis sa bahay niya at nakituloy sa bahay ng kaibigan ko. Nakarating naman kay Rene ang nangyari kaya pinuntahan niya ako at inalok ng tulong. Nung una, Papa Dudut, ay nag-alangan akong tanggapin ang alok niya na kumuha ng paupahan na titirhan ko. Pwede naman daw ako sa bahay niya pero alam niya na madali akong matutunton doon ni Isidro. Sigurado rin na hindi siya titigilan ni Isidro kapag nalaman nitong tinutulungan niya ako. Kaya naman pinag-isipan ko talaga yon ng mabuti. Nakibalita na lamang muna ako sa kaibigan ko at doon ko nalaman na hinahana pa rin ako ni Isidro. Yon din ang naging dahilan kaya nabuo ang desisyon ko na pumayag na sa alok ni Rene. Pero kung kailan handa na ako ay saka naman dumating ang panibago na namang problema, Papa Dudut. Laida! Alam kong nandiyan ka sa loob! Si Isidro yun Lumabas ka dyan! Paano niya nalaman na nandito ako? Lalabas ka ba dyan o gigibahin ko itong pinto? Huwag mo ako subukan, buwisit ka! Bahala na.
mo akong pagbuksan, ha? Isidro, huwag ka namang mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga kapitbahay ng kaibigan ko. Wala akong pakialam. Buisit kang babae ka. Dito ka pa talaga nagtago, ha? Bumalik ka na sa bahay! Hindi! Ayoko na! Hindi ako aalis dito at mas lalong hindi ako sasama sa'yo pabalik sa impyernong bahay na yon! Kapal na mukha mo magmatigas! Bakit? May pagmamalaki ka na ba? Palamunin ka lang naman! Hindi ako palamunin gaya ng iniisip mo! Kaya kong buhayin ang sarili ko ng mag-isa! Napakayabang mo talagang babae ka! Baka nakakalimutan mo na malaki ang utang na loob sa akin ng tatay mo! Yan lang ba ang palagi mong isusumbat? Pwes, para sabihin ko sa'yo, sa pangaalipin mo sa akin at sa pagtrato mo sa akin na parang hayop, bayad na yung utang na loob ng tatay ko sa'yo! Baka nga sobra pa! Kung hindi ka sasama, pwes, kakalad ka rin na lang kita! Halika! Matigas ka, ha? Iwan mo yung braso ko! Ano ba? Halika na sabi! Hindi ako sasama sa'yo! Laida! Rene! Tulungan mo ako! Mang Isidro, bitawan niyo si Laida! Hoy! Huwag kang makailam dito! Asawa ko siya, kaya isasama ko sa pawi kung gugustuhin ko! Asawa? Hindi pa naman kayo kasal ah. Tsaka kung asawa turing mo sa kanya, hindi mo siya aalilain. Hindi mo rin siya sasaktan na parang hayop. Binalaan na kita, bata! Huwag kang makailam dito kung ayaw mo makatikim sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo. Kung di mo bibitawan si Laida, tatawag ako ng pulis. Ipadadamput kita. Lakas din naman ang loob mo, no? Gusto mo rin ba masaktan? Isidro, wag! Huwag mo sasaktan si Rene! Alalang-alala ka talaga sa lalaking yan? Bakit? Kayo na ba? Bakit pa nga ba ako nagtatanong? Halata na kayong dalawa! Hayaan mo na ako, Isidro. Parang awa mo na. Ayoko nang bumalik sa bahay mo. Hindi rin ako papayag na kunin ka pa ng matandang yan, Laida. Sigurado ako na bubugbugin ka lang ulit yan pagdating mo sa bahay niya. At sa tingin mo may magagawa ka? Oo, meron akong magagawa. Alam ko na malakas lang loob mo na saktan si Laida kasi walang tumutulong sa kanya dun sa teritoryo mo. Alam ko rin na lagi mong ginagamit yung utang na loob ng pamilya niya para hawakan mo siya sa leeg. Pero lilinawin ko lang sa'yo, hindi mo siya pagmamayari, Mang Isidro! Papa Dudut, hindi umubra ang mga pananakot namin kay Isidro. Tagumpay pa rin niya akong naisama pauwi ng araw na yon. At gaya nga ng inaasahan ko ay mas lalong naging impyerno ang buhay ko sa kanya. Gustong gusto ko na sanang tumakas noon pero nagbanta si Isidro na sasaktan niya pati ang pamilya ko kapag hindi ako sumama sa kanya. Bukod nga sa pananakit niya sa akin ay napapadalas na rin noon ang pag-inom niya sa bahay niya kasama ang mga kaibigan niyang sabongero. At tuwing umaalis naman siya, kinakandado niya ang bahay para hindi ako makalabas. Sakali man na tangkain ko noong tumakas, nakabantay naman ang mga kamag-anak niya na ilang hakbang lang ang layo ng mga bahay sa amin. Para kung isang preso ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Pero buti pa nga sa kulungan dahil nakakakain pa ang mga preso. Samantalang ako ay pinagtsatsagaan ko na lamang ang mga tira-tira ni Isidro para mabawasan ang gutom ko kahit napapaano. May isang pagkakataon pa na muntik na akong pagsamantalahan ng kumpare niyang kainuman sa bahay. Lasing na lasing siya noon at wala nang alam sa nangyayari. Mabuti na lamang at nagawa ko pang depensahan ang sarili ko ng gabing yon. Pero kahit nakaligtas ako noon ay natakot na rin ako sa kaligtasan ko kung magtatagal pa ako sa bahay ni Isidro. At para matakasan ang kalupitan niya at ang tuluyang pagkasira ng buhay ko, gumawa na ako ng paraan na makahingi ng tulong kay Rene. Kahit natatakot ako na madamay siya sa problema ko ay nagbabaka sakali pa rin ako, Papa Dudut. Rene, sigurado ka ba na hindi na tayo masusundan ni Isidro? Hindi yan. Huwag ka na masyado mag-alala. Hindi niya na tayo mahahabol.
Ang layo na nitong bus mula sa atin. At kung balak niya na sundan tayo, di naman niya alam kung saan tayo papunta. Pero paano kung guluhin naman niya yung tito mong naiwan dun sa lugar natin? Nako, wag na wag siya magkakamali sa tito ko. Di siya sasantuin nun. Sana nga hindi na lang siya manggulo. Ay, nag-aalala na nga rin ako para sa kaligtasan ng pamilya ko eh. Sigurado ako na sila yung unang-unang pupuntahan ni Isidro kapag nalaman niyang wala na ako sa bahay niya. Huwag ka na masyado mag-isip. Ibiniling ko na sila sa tito ko. Sinabi ko na kung pwede, bisitahin niya sila paminsan-minsan. Pero sigurado naman ako na walang masamang gagawin sa kanila si Isidro. Hanggang pagbabanta lang naman yun eh. Ewan ko ba? Masyado na talaga akong natakot sa kanya. Sa dami ng pasa at sugat na nakuha ko sa pambubugbog niya, mahirap na para sa akin nakalimutan yun. Sabihan mo lang ako kung gusto mo siyang kasuhan ha. Kayang-kaya kitang tulungan. Tsaka malakas ang laban mo. Tingnan mo nga oh. Sariwa pa yung mga sugat mo. Hindi na rin eh. Hindi na ako magkakaso. Gusto ko na lang talaga na makalayo sa kanya. Ay, gusto ko na ng tahimik na buhay. Hayaan mo. Sisikapin ko na maibigay yun sa'yo. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Hindi ko na tuloy alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng naitulong mo sa akin. Tsaka malaki na rin yung gulo na binigay ko sa'yo. Anong bawi-bawi sinasabi mo dyan? Di mo kailangan bumawi. Yung kasama pa lang kita ngayon, okay na ako. Ay, kung alam mo lang kung gaano ko nakatagal gustong gawin to. Nung nakita ko pa lang kung paano ka sinasaktan ni Mang Isidro, sinabi ko na talaga sa sarili ko, pag nagkaroon ako ng pagkakataon, ilalayo kita sa lugar natin. At ngayon, hindi ko ahayaan na makuha ka pa niya sa akin. Kung ikaw siguro yung nakasama ko, marami na akong nagawa para sa sarili ko at sa pamilya ko. Para kasi akong preso na hawak ni Isidro sa leeg kaya wala akong kalayaan na gawin yung mga bagay na gusto kong gawin. Kinulong niya ako sa pagsisilbi sa kanya. Ikaw naman kasi. Kung ipinaglaban mo lang sana yung sarili mo, di ka na mahihirapan pa. Masyado ka kasi nagpapakabayani dahil lang sa utang na loob ng tatay mo. Nagpapakatatag lang talaga ako noon kasi ayoko pang mamatay. Kaya ko pa sanang magtiis pero muntik na akong pagsamantalahan ng kainuman ni Isidro eh. Natakot na ako ng husto. Kahit kasi matagal na kaming nagsasama. Pilit kong iniingatan yung sarili ko. Bale, ibig sabihin, hindi ka nagalaw ni Mang Isidro kahit isang beses? Oo, hindi ko hinayaang mangyari yon. Nagkaroon kasi kami ng kasunduan. Hinayaan ko siya na makipagsiping sa kung sino-sinong babae na gusto niya. Minsan nga, sinasama pa niya sa bahay niya at doon sila mismo gumagawa ng kababalaghan sa kwarto niya. Pero wala namang kaso sa akin yun. Basta wag niya akong gagalawin. Kung ganun, mula nung magsama kayo, hindi kayo nagtabi matulog? Hindi. Nangako kasi ako sa sarili ko na ibibigay ko lang yung una at huling karanasan ko sa taong gusto kong makasama habang buhay. Swerte ko naman pala kung ganun. Papadudot ng tuluyan na kaming makalayo ni Rene ay saka lang ako nabunutan ng tinik sa dibdib. Para ako nakawala sa hawla na naging kulungan ko sa loob ng ilang taon dahil sa utang na loob na kailangan kong pagbayaran. Ibinigay ko na ang buong tiwala ko kay Rene, Papadudot. Sumama ko sa kanya sa pag-uwi niya sa Catanduanes. Nandun kasi ang pamilya niya at ilang mga kamag-anak. At nang makarating kami roon, saka ko lang napagtanto kung gaano kasaya ang buhay na meron siya kasama ang pamilya niya. Doon ako tumuloy sa bahay ng mga magulang ni Rene at siya raw ang nagpagawa noon para sa mga magulang niya. Gustuhin man niyang bumukod kami ay masyado siyang na-miss ng pamilya niya kaya wala na kaming nagawa kundi pagbigyan ng mga ito. Naging masaya naman ang pagsasama namin. Tinuruan niya ako kung paano magsimula ng isang maliit na negosyo tulad ng ginagawa niya na nagpapahulugan ng mga alahas, appliances at kung ano-ano pa. Nang tumagal pa ay naisipan ko ring ituloy ang nasimulang kong pagnenegosyo noong nasa Masbate pa ako, ang paggawa ng atsara.
Tutol sa sinimulan kong negosyo ang ibang kamag-anak ni Rene, hindi naman daw kasi sigurado kung kikita ako roon ng malaki. Hindi tulad ng pagpapahulugan ko ng mga alahas at appliances noong una. Pero hindi ako nakinig sa kanila at tinuloy ko yon kahit iilan pa lamang yung umu-order sa akin ng atsara, Papa Dudut. Ang naisip ko noon ay gusto ko ang ginagawa ko at gagawin ko yon dahil masaya ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko noon ay magpapatuloy na ang tahimik kong buhay. Pero muling nagulo yon nang hindi ko akalaing masusundan ako ng tatay ko. Sa pilitan daw nitong hiningi sa tiyuhin ni Rene ang address namin, kaya kami natunton. Pinipilit niya akong bumalik kay Isidro pero mula nang piliin kong sumama kay Rene ay buo na ang desisyon ko na lumayo na at isipin din ang para sa sarili ko. Kaya kahit na anong pakiusap ng tatay ko ay nagmatigas ako at pinaglaban ang kalayaan na ipinagdamot nila noon sa akin. Pilit kong ipinaintindi sa kanya kung gaano katindi yung hirap na dinanas ko sa poder ng kumpare niya na akala niya ay maayos ang trato sa akin. Hindi ko alam kung totoo nga ba yung walang alam ang tatay ko sa mga nangyayari o nagbubulag-bulagan lamang siya noon dahil malapit sila ni Isidro sa isa't isa. Kinausap din ni Rene ng masinsina ng tatay ko at sinabihan niya kasi ako na ipagpaubaya ko na sa kanya ang bagay na yon. Lalo na't tiyuhin naman niya ang dahilan kung bakit kami natuntun doon. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila o kung may napagkasunduan sila dahil matapos yon ay hindi na ako pinilit pa ng tatay ko na sumama para bumalik kay Isidro. Basta na lamang itong umalis at hindi na nag-abala pang magpaalam sa akin. Sinubukan ko namang tanungin si Rene tungkol doon pero mukhang ayaw niya talagang ipaalam yung pinag-usapan nila. Lagi kasi niyang iniiba ang usapan tuwing nagtatanong ako. Kaya naman mas lalo ko siyang hindi tinigilan sa pag-uusisa tungkol doon, Papa Dudut. Mahal, ano ba talagang sinabi mo kay tatay kahapon? Bakit ganun mo na lang siya kabilis na papayag na hindi na ako isama pabalik sa Masbate? Kilala ko siya. Kung gaano katigas yung ulo niya, ganun din katigas ang puso niya. Hindi siya makikinig sa akin kahit na magmakaawa ako at lumuha pa ng dugo. Hayaan mo na yun. Sa amin na lang yun ang tatay mo, mahal. Basta ang mahalaga, okay ka na, di ba? O kumusta nga pala yung negosyo mo? Ay, ayun, matumal pa rin ang benta. Yung iba kasi hindi naman daw kumakain ng atsara. Hindi ko tuloy alam kung tama ba na sinimulan ko pa yun. Nagsisimula ka pa lang naman kasi kaya normal lang yung ganyan. Papatok din yan pag tumagal-tagal. Lalo na kung marami nang nakatikim ng atsara mo. Hindi lang kasi talaga yun ang problema ko, mahal. Ay, hayaan na nga natin yun. Baka masyado lang talaga akong nagpapakasensitibo. Sa lalim ng buntong hininga mo po, pwede ba namang hayaan na lang natin yun? Tungkol kasi sa ibang kamag-anak mo. Bakit? May nasasabi ba silang di maganda sa'yo? Bali kasi kinokontra nila yung pagninegosyo ko eh. Nauna raw kasi yung pinsan mo sa paggawa ng atsara. Nakigaya lang naman daw ako. Sus, hayaan mo sila. Ganyan talaga sa negosyo, hindi mawawala yung kompetensya. Sabihin mo, pasarapan na lang kayo ng atsara. Ayos ba? Ikaw talaga? Kala ko pa naman napakaseryoso mo kanina. Sa'yo lang naman ako seryoso eh. Alam mo ikaw, ang baduy ng mga banat mo. Bakit? Ipagpapalit mo na ba ako sa iba kung baduy ako? O sino bang may sabi? Swerte ko kaya sa'yo. Ikaw lang naman yung minalas sa akin eh. Ayan ka na naman. Narinig ko kasi yung tsismisa ng mga pinsan mo. Hindi ka man lang daw pumili ng maayos-ayos na babae.
Nalaman ko rin na sinisiraan nila sa iba yung paninda ko. Sabi nila, hindi raw malinis yung pagkakagawa ko ng atsara. Kaya ayun, hindi na umulit yung mga bumibili sa akin. Tapos yung tiyahin mo naman, narinig ko yung sinabi ng nanay mo nung isang araw. Kala niya siguro hindi pa ako nakakauwi, kaya kampanting nagkwento. Anong sabi niya? Sabi niya, bayarang babae daw siguro ako at nahawahan kita ng sakit. Tapos nagpagamot ka kaya matagal kang nawala. Ano? Sinabi niya yon? Di ko lang sa pinautang, nagkasakit na ako. Yung tiyahin ko talaga na yun, oh. Pero seryoso, hindi ka ba nagsisisi na binalikan mo ko? Kasi may pagkakataon ka pa naman na makakilala ng mas maayos na babae. Maayos ka naman ah. At hindi ako magsisisi na binawi kita kay Mang Isidro. Ay, salamat talaga ha. Salamat kasi hindi mo ako sinukuan kahit na madalas kitang ipagtabuyan noon. Wala yun. Tsaka wag mo na lang pakinggan yung mga kamag-anak namin na maiitim ang budhi. Puro inggit lang naman sa katawan yung lumalabas sa bibig nila eh. Wala naman silang ambag sa buhay natin. Kaya yung mga ganong klase ng tao, di na dapat pinag-aaksaya ng oras. Pero kung harap-harapan ka nilang sasabihan, di kita pipigilan kung ipagtatanggol mo sarili mo. Kahit pa kamag-anak mo sila? Kung kamag-anak yung turing nila sa akin, hindi nila ako sisiraan ng ganon. At itatrato ka nila ng maayos. Kasi kung talaga nagmamalasakit sila sa akin, tatanungin nila ako kung ano nangyari. Di ba? Hindi yung mag-iimbento agad sila ng kwento. Dinamay ka pa. Ay, kahit saan talaga. Hindi nawawala yung mga mapanirang tao. Tapos pag pinatulan naman, sila pa yung aastang biktima. Mahal, wag na natin sila pag-usapan. Hayaan mo na lang sila magkwento kay nanay. Di naman sila paniniwalaan nun. Ay, nga pala mahal. May gusto sana ako itanong sa'yo eh. Ano yun? Paano kung alokin kita ng kasal? Tatanggapin mo ba? Ha? Ha? Hotdog? Nakakainis ka naman eh. Seryoso ka ba talaga o ano? Paano kasi? Ang ganda-ganda nung pagkakatanong ko tapos isasagot mo sa akin. Ha? Eh bakit hindi na ba pwedeng magulat? Alam mo naman pala biro ko eh, di ba? Pero itong sasabihin ko, hindi to biro. Laida, gusto na kitang pakasalan. Papadudot na gulat man ako ay tinanggap ko pa rin ang alok na kasal ni Rene. Wala naman akong dahilan para tanggihan siya bukod sa pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Ay sigurado na talaga ako sa kanya. Ipinakita rin naman ng mga magulang niya yung buong suporta nila sa aming dalawa. Habang abala kami sa preparasyon sa kasal ay doon ko na rin po nalaman ang dahilan kung bakit hindi na ako pinilit ni tatay na sumama pabalik sa Masbate. Binigyan daw ni Rene ng pera ang tatay ko at hindi naman daw kalakihan yon, pero nagkaroon sila ng kasunduan na hindi sasabihin kay Isidro kung nasaan kami at hindi na ako pipilitin pang umuwi sa probinsya namin. Nagalit ako sa pagbibigay niya ng pera sa tatay ko pero hindi ko rin naman pinalaki pa yung issue. Lalo na tapos na rin naman yon. Naging maayos ang pagsasama namin ni Rene gaya ng inaasahan ko habang papalapit yung kasal namin. Walang araw na hindi niya pinaparamdam kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Pero nung isang linggo na lamang ang hinihintay bago ang kasal, nangyari naman ang isang trahedya na bumago sa takbo ng buhay namin, Papa Dudut. Naaksidente si Rene habang naniningil ng mga pautang niya. At dahil po sa aksidenteng yon ay naputulan siya ng kaliwang binti. Naging mahirap para sa amin ang mga nangyari bukod kasi sa naranasang depresyon ni Rene ay naubos din ang mga naipon naming pera sa hospital bills at mga gamot niya. Gustuhin man naming magbayad ang salarin sa aksidenteng yon ay wala naman silang mapagkukunan ng pera. Dahil nga po sa mga nangyari, ang bahay na lamang na para sa mga magulang ni Rene ang natira sa mga naipundar niya. At habang nagpapagaling siya ay kinausap ko siya tungkol sa naiwan niyang mga pautang. Plano ko kasi noon na ako na lamang ang magpatuloy
sa paniningil habang nagpapa-order din ng atsara. Alam ko kasi na mahihirapan na siya na gawin ang bagay na yon, lalo na't nakadepende na siya sa wheelchair niya. Pero hindi ko naman nakalain na iba ang magiging reaksyon ni Rene, Papa Dudut. Ano ba yan niluluto mo? Tsaka bakit parang ang dami? Magbabaon kasi ako ng pagkain. Tapos dinamihan ko na rin para may ulam ka na mamayang tanghalian. May lakad ka pala? Saan naman punta mo? Pupuntahan ko yung mga nasa listahan ng pautang mo. Yun nga sana yung ipagpapaalam ko sa'yo. Ay, di mo na kailangan gawin yun. Ako nang bahala dun. Arkilain ko na lang yung tricycle ng pinsan ko para may magamit ako. Mahal, wag na. Dagdag gastos lang yun pag umarkila ka pa. Nagtitipid nga tayo, di ba? Ako na lang ang maniningil. Pwede ko naman na… Ano ba tingin mo sa akin? Inutil? Kasi nakasakay ako dito sa wheelchair na to? Kaya ko pang maningil. Hindi naman sa ganun, mahal. Bakit ba ganyan ang iniisip mo? Ayoko lang naman na mahirapan ka. Ikaw na nga gumagawa ng lahat ng mabibigat na gawain dito sa bahay. Pati ba naman yung simpleng paniningil ipapasa ko pa sa'yo? Hindi naman problema sa akin yun eh. Isasabay ko lang naman yun sa pagpapa-order ko ng atsara. Naiintindihan ko naman na gusto mo lang akong tulungan. Pero sana, hayaan mo pa rin ako na makatulong sa'yo kahit sa simpleng paraan lang. Kasi sa ginagawa mo ngayon, pinaparamdam mo sa akin na wala na akong silbi. Wala naman akong intensyong iparamdam yan sa'yo. Gusto ko lang naman na bumilis yung paggaling mo. Gusto kong patunayan na hindi lang ako nandito tuwing masaya tayo at pag maayos yung buhay natin. Sanay ako sa hirap, alam mo yan. Hindi mo kasi naiintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Manhid ba yung tingin mo sa akin? Hindi mo ba naisip na ako yung kauna-unahang makakaunawa sa kalagayan mo ngayon? Kasi buong buhay ko, iniisip ko na wala na akong silbi. Dinagdagan pa ng kaliwang mata ko na bulag na. Kaya nga hinayaan ko na lang na alilain ako ni Isidro, di ba? Pero nang dahil sa'yo, nakita ko yung halaga ko. Ayoko lang naman mawalan ng silbi. Baka kasi pagdating ng araw, magsawa ka na rin sa akin. Tapos iwan mo na ako. Hindi ko kaya yun, Laida. Bakit ko namang gagawin yun? Magiging asawa na kita. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Kaya wag mo nang isipin yon. Hindi pa katapusan ng lahat para sa'yo. Isang paa mo lang yung nawala. May isang paa ka pa, di ba? Kayang-kaya mo pang tumayo. At saka nandito ako para umalalay sa'yo. Hindi mo na kailangan magkulong sa mga negatibong iniisip mo. Pero ayoko magtagal ng ganito. Kung mapapagod ka sa paghahanap buhay, dapat ako rin. Dapat pareho tayong mapagod. Kaya pasensya ka na. Naiinis lang talaga ako sa sarili ko eh. Wala man lang ako magawa para matulungan ka sa gastusin ngayon dito sa bahay. Hindi ako nahihirapan. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. Tsaka kilala mo naman ako. Sanay ako sa kahit na anong trabaho. Kulang na nga lang maging sabungero ko nun, di ba? Sana hindi dumating yung araw na mapagod ka sa akin, Laida. Hinding-hindi ako mapapagod sa'yo. Ang ako ko yan. Papa Dudut, pumayag na rin noon si Rene na ako muna ang pumalit sa kanya. At sa kabila ng mga nangyari sa buhay namin ay natupad pa rin naman yung pangarap namin na ikasal sa simbahan. Hindi lang nasunod yung nauna naming plano pero naging masaya pa rin naman kahit simple lamang ang selebrasyon. Nang makarecover siya ay pinagpatuloy niya ang paghahanap buhay kahit isang paa na lamang ang nagagamit niya. Ipinagpatuloy ko rin ang pagtitinda ng atsara at para mas maraming makakilala sa produkto ko ay nagdadala ako noon ng sobra para ipa-free taste sa mga potensyal na customers ko. Nagsuggest din si Rene na magbenta na rin ako online. Ilang buwan lang mula noon ay dumami ang mga orders sa akin.
Kaya kumuha na rin ako ng mga taong makakatulong sa pagtitinda. Sinimulan ko na rin po, Papa Dudut, ang paggawa ng chicharon na dati ay nire-resell ko lamang. Sa ngayon, Papa Dudut, bukod po sa Papaya Farm ay may sarili na rin po akong gawaan ng chicharon. Medyo maliit pa lamang yon, pero doon ako kumukuha ng supply para sa munti kong negosyo. Dahil sa pagtutulungan namin ay naging maganda ang buhay naming mag-asawa. May sarili na kaming bahay ngayon at hindi magtatagal ay makakapagpundar na rin ang sariling sasakyan. Dumating na rin yung pinakamalaking blessing sa buhay namin dahil 3 buwan na akong buntis. Kaunting hintay na lamang at makikita na namin ang first baby namin ni Rene. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana po kahit papaano ay nakapagbigay ng inspirasyon ang kwento ko sa mga nakikinig sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga nasa likod ng Barangay Love Stories. Lagi pa rin po kaming sosuporta sa inyo at makikinig sa mga kwento ninyong talaga namang kinakapulutan ng aral. God bless everyone at mabuhay ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso, Laida. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever